You'll never be alone. Just learn to reach out and open your heart. Lift up your hands to God, and He'll show you the way. And He said, cast your burdens upon me, those who are heavily laden. Come to me, all of you who are tired of carrying heavy loads. For the yoke I will give you is easy, and my burden is light. Come to me, and I will give you rest. When you feel the world is tumbling down on you, and you have no one that you can hold on to, just praise the rising sun, and you'll see hope, and there's no need to run. Lift up your hands to God, and He'll make you feel alright. And He said, cast your burdens upon me, those who are heavily laden. Come to me, all of you who are tired of carrying heavy loads. For the yoke I will give you is easy, and my burden is light. Come to me, and I will give you rest. And He said, cast your burdens upon me, those who are heavily laden. Come to me, all of you who are tired of carrying heavy loads. For the yoke I will give you is easy, and my burden is light. Come to me, and I will give you rest. Hello everyone! Good evening po sa inyong lahat. Muli po, nais ko kayong i-welcome sa ating pong Feasting on the Divine Verses Online Ministry. Ang narinig po nating umawit sa ating pong panimula ngayong gabing ito ay walang iba kundi ang ating pong mahal na kaibigan at kamanggagawa, si Pastor Kenneth Lagman. At tayo po ay pinagpala ng Diyos sapagkat ngayong gabing ito, mahihilingan po natin siya na magbigay po sa atin ng tanging bilang live, mga minamahal. At nais po nating i-shout out ang ating pong mga mahal na kaibigan na ngayon po'y kapiling po ng inyong lingkod. Walang iba kundi si Pastor Edgar Pohas ng Harvest Baptist Church, San Juan. At shout out na rin po sa mga taga-Harvest. At ganoon din po, kasama po natin ang ating matalik na kaibigan, Pastor Ferdinand Laos ng MIBC sa lugar din po ng Santa Mesa. Kaya shout out sa mga taga MIBC Santa Mesa. So we are very happy tonight
sapagkat naging possible na tayo po ay muling magkasama-sama. Gusto ko pong pasalamatan si Pastor Wendell Gabi sa pagbibigay pansin po sa ating pong naging feasting, sapagkat ang inyong lingkod po ay nagkaroon po ng mga mahalagang bisita na ginamit na rin po naming pagkakataon upang kami po ay magkasama-sama. Ito po yung aking pong mga kaibigan since nung high school pa lamang, at masaya po kami. Nagkaroon din po kami ng Bible sharing, bagamat nanood rin po ang inyong lingkod sa naging pagbabahagi po ni Pastor Wendell. Kaya thank you so much, Pastor Wendell, at sa bawat isa po na ngayon po'y naka-tune in na. Magandang gabi po sa inyong lahat. At sa mga nagwa-watch party, thank you so much. Sa mga nag-share at nagtatag, tuloy-tuloy lang po natin sapagkat ito po ay pagtutulungan sa pagpapalaganap po ng banal na salita ng Diyos. So ngayon po, please understand, sapagkat binigyan po natin ng pagkakataon ang ating pong mga kabalikat sa gawain na makasama po nila ang kanilang pamilya. Kaya shout out para sa mga anak-anak po natin na ngayon po'y nasa kanilang pamilya. Ay Sister Arabel Bautista na ngayon po'y kasama ng kanyang mami, at alam kong masayang-masaya si Nanay Luz na kasama ang kanyang anak. Ganon din po, nais nating i-shout out si Sister Chari Polioso na ngayon po'y kasama naman ng kanyang pamilya, and I am very sure na talagang masaya po ang buong pamilya. Kaya shout out po sa Polioso family, at ganon din po, shout out para kay Rose Ann na binigyan din natin ng pagkakataon. Ito po ay ang ilan sa mga kasama natin dito sa bahay na nakakatulong din po natin sa ministeryo, kasama po ni Pastor Orson at ni Junjun. So, ngayong gabi po, nagagalak ako sapagkat si Pastor Pohas po ang gumanap naman ng kanila pong role. Kaya si Pastor Pohas po ay talagang blessing na nakasama po ngayong gabing ito. So, I believe ang bawat isa po'y handa na. Muli po, ako'y nagpupuri sa Panginoon sa inyong naging matapat na pagsubaybay at pag-agapay po sa ministeryong ito. Ngayon po'y December 29 na. So, matatapos na po ang year 2020. Kaya naman, gusto nating alalahanin din po, ngayon po ay birthday. Exactly today, birthday po ni Rachel Manimtim. Ito po ay ang anak ng aming pong mahal na kaibigan sa lugar po ng Milan, Italy. Anak po ni Pastor Manimtim, at ganoon din naman ni Ma'am Tess, si Rachel Manimtim. Happy birthday, Rachel! At ang panalangin ko ay ang patuloy na pagpalain ka ng Panginoon. At ang isa sa magiting nating preacher, nagsa-celebrate din po ng birthday ngayon. Walang iba kundi si Preacher Richard Madara ng MIBC Malabon. So shout out sa mga kapatiran natin sa Milan, Italy, at gayon din po sa MIBC Malabon. At si Pastor Enrisel Mariano nag-celebrate din po ng birthday. Nagkataon po na hindi ako ang nakasalang sa ating pong Feasting on the Divine Verses. Kaya nga sabi ko kay Pastor Wendell, kung manonotice nyo po, halos hindi po ako nagpapapalit sa ating pong Feasting on the Divine Verses. Kaya lang po, ginamit ko na pong pagkakataon kahapon para sa masayang pagsasama-sama po namin ng aking pong mga matatalik na kaibigan. So, happy birthday, Pastor Enrisel Mariano. Ito po ang manggagawa ng Panginoon sa Living Water Baptist Mission Canada. Shout out na rin sa kabuuan ng pamilya at sa mga kapatiran po natin. So this time, nais ko rin po na magbigay ng prayer request. Humiling po sa bawat isa. So nalungkot po ako na nabalitaan ko po na si Ma'am Imelda Valino. Ito po ay ang buting may bahay ng ating masigasig na pastor sa mission po natin sa London, Living Water Baptist Mission London. So medyo nalungkot po ako, nalalaman ko po ang findings na siya po'y positive sa COVID-19. Pero ang good news po, si Pastor Chris ay negative naman po ang naging result. So please, samahan po ninyo ako na ipag-pray po natin si Ma'am Imelda. Itong mag-asawang ito ay napakasipag na naglilingkod sa Panginoon. Kasama po ang ating mga kapatiran sa Living Water Baptist Mission London. Kaya sa mga kapatid po natin sa Living Water Baptist Mission London, salamat po sa inyong pananalangin at pag-aalaga sa manggagawa ng Panginoon, sa inyong pong pastor at sa kanya pong may bahay. So kaya ngayong pong gabi sa ating pong pananalangin, maintindihan niyo po na sila po ang ating sesentruhan ngayon sa ating pong prayer, kasama na po ang paghingi natin ng gabay sa Diyos sa ating pong pagsisimula. Sige po, let us pray.
Dakilang Diyos, aming Ama, sa gabing ito kami po'y nagpapasalamat na ginawa mong muling posible po ng iyong lingkod ay makapagbahagi ng iyong salita dito sa ministeryong ipinagkatiwala mo po sa akin. O Panginoon, sa iyo po ako patuloy na nagtitiwala. May you continue to give me grace, O God, and strength, wisdom na kinakailangan po, even power, O God, in proclaiming your word. Sa iyo po ako lubos at labis na nagtitiwala, dakilang Diyos. Kaya hiling ko po ang iyong magiging paggawa sa amin pong magiging pag-aaral ngayong gabi. Panginoon, ikaw po ang magpala rin po sa mga nagse-celebrate po ng kanilang kaarawan. Ikaw po ang umabot sa bawat isa na ngayon po'y makakarinig ng mensahe. At dakilang Diyos, marapati mo po na ang amin pong maging kahilingan ngayon ay bigyan po ng katugunan. Ito po ay ang presenting kalagayan po ni Ma'am Imelda Valino. Lord, we pray for your healing para po sa kanya. Ikaw po ang tumulong upang siya po'y makarecover. Nagtitiwala po kami sa iyo, Panginoon, na ito po ay gagaling sa pamagitan po ng iyong makapangyarihang kamay. Kaya gamitin mo po ang mga doktor, ganun din po ang treatment, at maging ang mga medicine na kailangan po niyang i-take, Panginoon. May you heal her, O God, we pray. Ganun din po ang lahat ng mga may karamdamang lagi po namin ipinapanalangin po sa iyo. Ang mga cancer patients, Panginoon, na ipinagpe-pray po namin sa iyo. Ganun din po ang iba't ibang uri pa ng karamdaman. Katulad po ni Ninang Paripik, Panginoon, sa kanya pong pain na nararamdaman. Nawa, dakilang Diyos, completely, pagalingin mo na po siya at ang lahat ng mga may karamdaman na amin pong inilalapit sa iyo. O Diyos, hiling din po namin na ikaw ang siyang humipo sa kalagayan po ni Pastor Berhel Galang. Alam po namin, Panginoon, na siya po'y lingkod mo at ikaw po ang magbibigay lingap sa kanya. May you heal him, O God, and please provide for them, especially ang malaking gastusin po. Sa iyo po kami nagtitiwala, sa iyong makapangyarihang magiging pagkilos, dakilang Diyos, upang siya po'y makarecover. Dalangin ko rin po ang comfort sa family, Panginoon, at ang patuloy na tibay ng paniniwala po namin sa iyo. Dakilang Diyos, hiling ko rin po na ikaw ang siyang magbigay pansin sa mga negosyo po ng iyong mga anak. Nawa, pasaganahin mo po ang lahat ng kanilang mga negosyo, dakilang Diyos, maging ang mga trabaho na kailangan po ay patuloy na mapagpala at ang mga naapektuhan, tulungan mo po makarecover ang aming pong kalagayan. Patatapos na po ang taon, kaya hiling po namin, O Diyos, na ikaw ay gumawa ng himala. We pray for your intervention, O God. May you give solution to our problem, lalo na po sa krisis na ito. Sa iyo po kami lumalapit, aming Panginoon. Ikaw rin po ang aming hinihilingan na talagang magpapala at tutulong sa mga gawain mo na apektado. Nawa, dakilang Diyos, ang pagtatapat ng mga miyembro ay makita mo kahit sa ganitong kalagayan, sa mga local churches na affected, even sa kanilang finances. Lord, ang prayer po namin, sila po ay makarecover at gayon din po sa spiritual life, higit lalo, Panginoon. Thank you so much. And tonight, Lord, we would like to again commit to you this Bible sharing. I pray, O Father, that you will continue to use your humble servant to reach the heart of the people. May you enlighten our minds, O God, and may this message serve as an encouragement, O Lord. Lakas po namin para sa pagtatapos ng taon na ito. Ito po'y maging paalala na i-apply po namin, Panginoon. Dakilang Diyos, muli po, hiling ko po ang kagalingan ni Ma'am Imelda Valino at ang patuloy na pagbibigay kalakasan mo po kay Pastor Chris, ang patuloy na paggabay mo po sa kanya, dakilang Diyos. Ikaw po, dakilang Ama, ang patuloy na magpala sa mga gawaing ipinagkatiwala mo po sa kanila. Once again, Heavenly Father, ito po ang aming samo, ito po ang aming panalangin sa dakilang pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. Okay, so purihin po ang Panginoon. Kanina po, live po na kinanta ni Pastor Kenneth ang ating pong opening number. Kaya shout out po para sa mga kapatiran po natin sa Kalumpit. At ngayon po, maririnig po natin ang special number live ng ating pong mahal na kaibigan, Pastor Kenneth Lagman.
There's no other hope that I can lean upon. Lead me, Lord, lead me all my life. Walk by me across the lonely roads of every day. Take my arms and let your hand show me the way. Show the way to live inside your love. Lead me, Lord, all my life. You are my light. You're the lamp upon my feet. All the time, oh Lord, I need you there. You are my life. I cannot live alone. Let me stay by your guiding love all through my life. Lead me, Lord. Lead me, Lord. Even though at times I'd rather go along my way, help me take the right direction, take your road. Lead me, Lord, and never leave my side. All my days, all my life. You are my light. You're the lamp upon my feet. All the time, oh Lord, I need you there. You are my life. I cannot live alone. Let me stay by your guiding love all through my life, all through my days. Lead me, Lord, all my life. Amen. Thank you so much, Pastor Kenneth Lagman. Pastor Kenneth is in the house. Amen. So we are very happy na ngayon po ay nakapiling natin si Pastor Kenneth at alam ko po, blessing po siya sa marami, hindi lamang po sa kanyang pangangaral, kundi sa kanya pong pag-awit para sa Panginoon. Siya nga pala, salamat po sa grupo po nila Pastor Edwin Ongkiko, kasama si Ma'am Glenda at ang mga kamanggagawa po natin. Thank you for taking time to visit me here. I really appreciate your heart, your love. Salamat po sa grupo. Thank you so much. At ngayon po, dadako na po tayo sa ating pong mensahe. And considering na tayo po'y magtatapos na ngayong taon na ito, so ako po'y nag-pray sa Panginoon. And I really praise the Lord for the guidance na Kanya pong ginawa para sa mensahe na ibabahagi ko po sa inyo ngayon. At ito po ay nasa 2 Timothy chapter 3. 2 Timothy chapter 3. I would just like to share with you tonight the simple message of the Lord I entitled, Continue. Continue. Okay? So, tuloy-tuloy lamang po, mga minamahal. 2 Timothy chapter 3, sulat ni Apostol Pablo kay Timothy. Ang sabi po niya sa verse number 10, But thou hast fully known my doctrine, manner of life, purpose, faith, long-suffering, charity, patience, persecutions, afflictions which came unto me at Antioch, at Iconium, at Lystra, what persecutions I endured, but out of them all the Lord delivered me. Yea, and all that will live godly in Christ Jesus shall suffer persecution. But evil men and seducers shall wax worse and worse,
deceiving and being deceived. But continue thou in the things which thou hast learned, and hast been assured of, knowing of whom thou hast learned them, and that from a child thou hast known the holy scriptures, which are able to make thee wise unto salvation through faith, which is in Christ Jesus. All scripture is given by inspiration of God, and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God may be perfect, truly furnished unto all good works. Basbasan ng Diyos ang pagbasa po ng kanyang banal na salita. Let us go to Him in prayer. Let us pray. Dakilang Diyos, patuloy po ang aming papuri at pasasalamat sa iyo po, dakilang Ama. Thank you for giving us this great opportunity once again to study and to hear thy precious words. Lord, empower your humble servant. Use me, O God, to encourage and to challenge your people. Maging sa pagtatapos ng taong ito, mapaalalahanan po kami na walang dahilan upang kami po ay tumigil. So please help us, O God, and give us grace, O Lord. Thank you so much. Muli ko po ipinagkakatiwala ang pagkakataong ito sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. Okay, so siguro po maganda na may consider po natin na ang context po nito ay ang patungkol sa pag-alarma ni Apostol Pablo kay Timoteo na isa sa kanyang dinisipulo, isang kamanggagawa na kung saan ang kanyang concern ay mapag-ingat si Timothy sa mapanganib na panahon. Kaya ko po naisip, ito pong chapter na ito, sapagkat sa katotohanan, the manifestations of the last days are very obvious. Masasabi po natin, hayag na po ito sa ilang pong mga bagay na po pwede po nating maoobserbahan. Di po ba? As we observe yung mga nangyayari po ngayon, I can say na talagang konfirmasyon ng sinasabi po ng banal na kasulatan. So, yun po yung pinaka-context. Ang pinaka-konteksto nito ay ang pag-alarma ni Apostol Pablo tungkol sa mapanganib na panahon na dapat pag-ingatan ni Timoteo bilang mangangaral at bilang pagpapaalala rin sa mga mananampalataya. Mga minamahal, ang ipinupunto ni Apostol Pablo sa kabila po ng nagiging kaganapan ng mapanganib na panahon, napakahalaga po ng pagpapatuloy. Mga kapatid, mga minamahal, I believe, tayo po, bawat isa sa atin, ay medyo dumating na rin po doon sa kaisipan na parang gusto na nating bumigay, parang gusto na nating bumitaw. Para bang iniisip natin na makabuluhan pa ba na magpatuloy? Makatwiran pa ba na magpatuloy sa lahat ng nararanasan natin? Well, kung pag-iisipan nyo po ng mas malalim, ano naman ang maitutulong ng pagtigil? Ano po ang magiging pakinabang? Ano po ang magiging help sa atin kung tayo po ay titigil only because nararanasan po natin ang mga bagay na ito? It is good for us to understand clearly the teaching of the Word of God na sa lahat ng nangyayaring ito, ang pinakamagandang takbo ng isip natin ay ang magpatuloy. Amen? Ang ating pong ipagpatuloy ang nais ng Panginoon sa bawat isa sa atin. So ito po ang sinentruhan ni Apostol Pablo, na sa kabila ng lahat ng yan, in fact, ang kanya pong naging pagbubukas kay Timoteo ng hamon sa pagpapatuloy ay yung sinimulan po nating binasang talata kanina, na ang sabi po niya sa verse number 10, "But thou hast fully known my doctrine, manner of life, purpose, faith, long-suffering, charity, patience, persecutions, afflictions, which came unto me at Iconium, at Antioch, at Iconium, at Lystra, what persecution I endured, but out of them all, the Lord delivered me." And in verse number 13, mga kapatid, ang sabi po na ni Apostol Pablo, sa verse number 12, "Yea, and all that will live godly in Christ Jesus shall suffer persecution." In verse number 13, ang sabi niya, "But evil men and seducers shall wax worse and worse, deceiving and being deceived." At ang sabi po ni Apostol Pablo na napakahalaga, datapwat manatili ka, datapwat magpatuloy ka. So sa magiging paalala po natin ngayong gabi, isang bagay ang tinitiyak ko po, that it is not God's will for us to stop. Hindi po kalooban ng Panginoon na ang Kristiyano po ay tumigil, na ang Kristiyano po ay huminto, na ang Kristiyano po ay umayaw, na ang Kristiyano po ay bumitaw. Maganda rin pong makita nyo sa magiging pag-aaral natin that it is also
hindi rin po kalooban ng Panginoon for us to stagnate. Yun tayo po'y maging stagnant sa ating pong spiritual life. At hindi rin po kalooban ng Panginoon na tayo po'y masway, okay? At tayo po'y lumihis, mga minamahal. So please, don't stop, don't stagnate, and don't swerve. Don't sway. Don't be swayed, mga minamahal. Ito po ang mapanganib na panahon, kaya napakahalaga ng ating pong tatalakayin. So dito po, sa masasabi po nating pahayag ni Apostol Pablo, tatlong bagay po ang gusto kong bigyan ng emphasis. Yes, 3 important things that we need to take into consideration, especially doon po sa ating po, dito po sa ating nararanasan ngayon. Ano po? Yung pong katibayan o masasabi nating kaganapan ng mapanganib ng mga huling araw na sinasabi nga po ng Apostol Pablo. Okay, number 1, we need to study the truth. We need to continue in studying the truth. Lalo po tayong dapat magpatuloy na pag-aralan ang katotohanan. Meron daw pong mga mandaraya. Meron daw pong mga mandaraya at madadaya, mga kapatid. So napakaganda po na tayo, bawat isa sa atin, makita ang importansya na tayo ay dapat magpatuloy na pag-aralan po natin ang kasulatan. Pag-aralan po natin ang katotohanan. So ito ang aking pong nais na maging encouragement din po sa bawat isa. Mga minamahal, lalo na po sa mga kaibigan po natin, sa mga bisita po natin na nakakasama dito po sa ating pong pag-aaralang ito, I want all of you to realize and understand that our concern is to share the truth and nothing but the truth. At ang katotohanan pinag-uusapan natin ay ang salita ng Diyos. Ang sabi po ng Bible, you shall know the truth and the truth shall set you free. So dito po sa context natin, the Apostle Paul is very much concerned na ito pong si Timothy ay kinakailangan na magpatuloy sa pag-aaral ng katotohanan. Alam nyo, ang nakakalungkot, yung mga tao po na ang pinagbabatayan ay ang mga kinagisnan, ang pinagbabatayan ay ang mga karunungan ng tao, pero sila po ay napaka-firm na kanila pong tinatayuan ang kanila pong mga kinagisnan, mga katuruan ng tao. So kung tayo po ay mga Bible believers, dapat maintindihan po natin na ang Biblia po ay katotohanan. So at ito po ay dapat nating aralin. Ito po ay dapat nating bigyan ng pansin. Ang sabi po ni Apostol Pablo, but continue thou in the things that thou hast learned, and has been assured of, knowing of whom thou hast learned them. Kung ating pong bibigyan ng masasabi po nating pag-aaral, yung pong pinaka-context po nito, maliwanag eh. Ang sabi ni Apostle Paul, di po ba, again, in verse number 13, but evil men and seducers shall wax worse and worse, deceiving and being deceived. Sa usapan po ng pandaraya at sa usapan po ng pagkadaya, ay ito po'y may kinalaman doon sa pagpapasinungaling sa katotohanan. Ang Biblia po ay salita ng Diyos. Ang Biblia po ang katotohanan. Kaya maganda po na kung tayo po'y magbabase ng ating pong paniniwala, sana po sa katotohanan. Hindi po sa salit-saling sabi ng tao, hindi po sa kinagisnan, hindi po sa masasabi po nating mga theories ng tao. Dapat po ang ating pong aralin, ang ating suriin ay ang salita ng Diyos. Now, the reason why we need to study the truth, the reason why we need to study the Scripture, the reason why we need to be faithful in studying the Word, sapagkat ang Panginoong Heso Kristo mismo ang nagsasabi, sa John chapter 5 and verse number 39, search the Scriptures, for in them you think ye have eternal life, and they are they which testify of me. Ang nagpapatotoo raw po patungkol sa ating Panginoong Hesukristo ay ang kasulatan. So meaning, ito ang katotohanan. Kung gusto nating makilala si Hesukristo po, ang Panginoong Hesukristo ng tama, kailangan pong aralin natin ang katotohanan. Aralin po natin ang salita ng Diyos. Kaya nga sa mga kaibigan natin, ito po ang isang bagay na sana po ay ma-appreciate po ninyo.
na sa ginagawa nating pag-aaralan dito po sa Feasting on the Divine Verses, we are not introducing any religion. Mapapansin niyo po yan, na sa buong panahon na tayo po'y nag-aral, kasi magmula nung nagsimula ang pandemic na ito, gabi na pong nangaral ang inyong lingkod. Manonotice nyo po na sa gabi-gabing pangangaral po natin, ang laging emphasis natin is the truth. Amen? Ang katotohanan ng salita ng Diyos. Ito po ang makatutulong. Ang pag-aaral sa katotohanan, ang makatutulong para tayo po ay hindi madaya. Ito rin po ang susi para hindi tayo makadaya. Kasi baka mamaya, sincero ka nga sa iyo pong ibinabahagi, sincero ka nga sa iyo pong itinuturo, pero ang problema, sincero ka pero hindi ayon sa katotohanan. That is why we would like to encourage every one of us, everyone, to study the truth. Let us continue to study the truth. Tayo po'y patuloy na mag-aral ng katotohanan at ito po ay ang salita ng Panginoon. Ito ang katotohanan, ang salita ng Diyos na magpapalaya sa tao. Alam nyo, nung ako po'y hindi pa mananampalataya, na ang sentro ng isip ko, relihiyon, ako po ay alipin ng kinagisnan. Ako po ay alipin ng mga katuruan ng tao, paniniwala ng tao. Kaya kapag tatanungin niyo po ako, ang akin pong magiging pagtugon ay base po sa kung ano yung salit-saling aral, turo, paniniwala na akin pong kinamulatan. Pero alam niyo po, ngayon masasabi ko na mas matibay ang akin pong masasabi nating confidence because I am very much aware na ang pinaniniwalaan ko na at ang pinangahawakan ko na ay ang katotohanan ng salita ng Panginoon. Alam niyo po, ito ang tunay na magpapalaya sa atin. Magpapalaya sa maling aral, magpapalaya sa maling paniniwala, magpapalaya sa maling practices. Ito po ang katotohanan. So, continue to study the truth. Sa mga kaibigan natin, total na simulan nyo na po at na-observe nyo naman na talagang Bible at Bible lamang po tayo. Di po ba? Because my commitment is to preach nothing but the Word and to please no one but the Lord. Kung kayo po'y observant, manonotice nyo po yan na from the very beginning, what I am sharing to you is the truth. What I am sharing to you is the Word of God. Lalo na sa panahon natin ngayon, ang katotohanan ang kailangan nating suriin. Ang katotohanan ang kailangan nating aralin. Ano po? So, we need to study the truth. Continue in studying the truth. Second, continue in standing in God's teachings. In the teachings of God's Word. Diba? Ito po ang itinuturo ni Apostol Pablo. Ang sabi niya, may mga persecutions. Yea, and all that will live godly in Christ Jesus shall suffer persecution. Pero ano po ang kanyang pinaunawa? Kasi ang konteksto po, yung manifestations po ng mapanganib na panahon. These know also, yan po yung mga nasa unang bahagi po ng chapter, these know also that in the last days perilous times shall come. For men shall be lovers of their own selves, covetous, boasters, proud, blasphemers, disobedient to parents, unthankful, unholy, without natural affection, truce breakers, false accusers, incontinent, fierce, despisers of those that are good, traitors, heady, high-minded, lovers of pleasures more than lovers of God, having a form of godliness, but denying the power thereof, from such turn away. For of this sort are they which creep into houses and lead captive silly women laden with sins, led away with divers lusts, ever learning, and never able to come to the knowledge of the truth. Now as Jannes and Jambres withstood Moses, so do these men. These also resist the truth. Men of corrupt minds reprobate concerning the faith. Manonotice niyo po, na ang ginagamit na salita ni Apostol Pablo in referring to the scripture is the truth, yung katotohanan. Pero ang sabi po niya sa verse number 9, ang konteksto po, yung sinabi niyang characteristics ng mga tao sa panahong ito, ang sabi po niya, verse number 9, but they shall proceed no further. For their folly shall be manifest unto all men, as theirs also was.
Pero ang sabi niya, pero ako o ikaw, but thou hast fully known my doctrine, manner of life, purpose, faith, long-suffering, charity, patience, persecutions, afflictions, which came unto me at Antioch, at Iconium, at Lystra, what persecutions I endured, but out of them all the Lord delivered me. Yea, and all that will live godly in Christ Jesus shall suffer persecution. Alam niyo po, ang gustong i-point out ni Apostol Pablo, itong bagay na ito, na kapag ka ikaw tatayo sa katotohanan, na kapag ka ikaw ay tatayo sa katuruan ng Diyos, alam niyo po, mape-persecute ka talaga. Maaaring pagtawanan ka, marahil gawan ka ng mga bagay na laban sa mga bagay na ginagawa mo para sa Diyos. So, i-expect na po natin yan. So, may mga persecutions at mga pressures, ano po, as we stand sa kung ano po ang turo ng salita ng Panginoon. Pero nung sabihin po ni Apostol Pablo, but continue thou in the things which thou hast learned. Siyempre po, manatili ka lang, magpatuloy ka lang sa iyong mga natutunan. Meaning, ang ibig sabihin niya, tayo ka lang sa katuruan. Diba? Manindigan ka sa katuruan. Mga kapatid, mga kaibigan, kung tayo po'y titindig, kung tayo po'y maninindigan, kung tayo po'y magpakatatag at manindigan tayo, hindi lamang sa ating pong gustong bagay, kundi sa katotohanan at katuruan ng salita ng Diyos. Diba? Kasi po pwedeng matatag ang iyong paniniwala, pero mali. So, ang kailangan po, yung matibay na paniniwala sa tama, sa katotohanan, at sa katuruan ng salita ng Diyos. Kaya nga, ang ganda-ganda po ng sinabi po ni Apostol Pablo, di po ba? But continue thou in the things which thou hast learned, and hast been assured of, knowing of whom thou hast learned them. At pinaalala pa nga niya kay Timothy. Kasi maganda pong may idea kayo, si Timothy po, mula pagkabata, tinuruan na po ng lola niya at ng nanay niya sa kasulatan. Ang ibig sabihin, bata pa lang, aware na po siya sa scripture. Bata pa lang, yun po ang dahilan kung bakit dapat pahalagahan po natin ang children's ministry. Sapagkat napakalaking bagay po na bata pa lang mulat na sa katotohanan. Bata pa lang mulat na po sa salita ng Diyos. Bata pa lang natatanggap at naririnig na ang tamang katuruan. Pero ito po ang gusto kong sabihin sa inyo. Na sinasabi ni Apostol Pablo yan sapagkat si Timoteo po ay nakaka-encounter ng mga tao na lihis sa katotohanan. Mga tao po na gustong ilihis ang katotohanan. And the same thing is true sa ating pong panahon. Meron pong mga lihis sa katotohanan at naglilihis sa katotohanan. And the will of God for us, yung tayo po'y magpatuloy. But continue thou in the things which thou hast learned. And then, the Apostle Paul emphasized na ito po ay ang katuruan ng salita ng Diyos. And that from a child, thou hast known the Holy Scriptures, which are able to make thee wise unto salvation through faith, which is in Christ Jesus. And in verse number 16, ang sabi po niya, all Scripture is given by inspiration of God, and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God may be perfect, truly furnished unto all good works. Mga kapatid, continue to study the truth. Stand in the teaching of God's Word. And step up. Continue to step up in our testimony. Diba? Tayo po ay umangat sa ating pong patotoo. Tayo po'y sumulong. Tayo po'y mag-grow. Tayo po'y mag-glow. Tayo po'y magliwanag. Tayo po ay maging mature sa ating pong pananampalataya, sa ating pagkakristyano. This is very sad because in reality, sa panahon po natin ngayon, mga minamahal, napakarami po ang masasabi nating lagit-lagi nag-aaral ng salita ng Diyos, pero sa isang igla, parang wala po ang salita ng Diyos sa kanilang mga puso. Hindi nag-grow, mga minamahal. Samantalang ang sabi po ng Bible, yun daw pong scripture, yung salita ng Diyos, mga minamahal, na ating pananatilihan, ang sabi po, ito ay mapapakinabangan sa pagtuturo, sa pagsansala, sa ikatuto, sa pagsaway, sa ikatututo na nasa katwiran, upang ang tao ng Diyos ay maging sakdal, meaning perfect, spiritually mature,
fully grown. Yan po ang ibig sabihin nito. Na ang salita ng Diyos, dapat pinalalago tayo nito. Ang salita ng Diyos, dapat iniaangat tayo sa ating patutuo. Ibig sabihin po, nagkakaroon dapat ng changes sa ating buhay. Ang transformation po, isa po yan sa magagawa ng salita ng Diyos sa atin. Kaya kung tayo po ay nag-aaral lang o nakikinig lang at hindi tagatupad ng salita ng Diyos, dinadaya lang po natin ang ating sarili. Sapagkat ang dapat po, tayo'y magpatuloy una sa pag-aaral sa katotohanan, sa paninindigan sa katuruan, at sa pag-angat sa ating pong patutuo bilang mananampalataya. Ang sabi po, that the man of God may be perfect, fully grown, ang ibig sabihin. Are we growing sa ating pong buhay pananampalataya? Ano po ang silbi ng lagi kang dumadalo? Ano ang silbi ng tagal mo na ikaw ay mananampalataya? Ano po ang silbi na nakikinig po tayong lagi ng salita ng Diyos, pero wala naman pong nagbabago sa buhay natin? Hindi po tayo nag-step up sa ating pong testimony as Christian. Ano po? Bilang mananampalataya. Kaya nga sabi ko, kadalasan, mali pa nga parang hindi pa nga maganda na ipinagmamalaki natin na matagal na tayo, pero hindi makita ang pagbabago po sa ating buhay. Yung ang tagal-tagal na nating mananampalataya, marami pa rin mga ugali na hindi po nababago sa atin. Na ang tagal-tagal na nating nag-aaral ng salita ng Diyos, pero wala pong pagsulong o pag-unlad sa ating pong spiritual life. So, hindi po yan naaayon sa kalooban ng Panginoon. Tayo po'y dapat magpatuloy na kung saan nag-step up po tayo sa ating pong testimony bilang mga Kristiyano. So, tayo po ay dapat magpatuloy. Anuman ang naranasan natin dito po sa kabuuan ng 2020, anuman ang laban na kinaharap po natin, anuman po ang mga narinig po nating sari-saring aral at turo, ang aking pong motibasyon at encouragement sa bawat isa sa atin, let us just continue sa pag-aaral ng katotohanan. Basahin po natin yung Biblia. Diba? Atin pong bigyang pansin, bigyan ng panahon ang pag-aaral ng salita ng Diyos. Mga minamahal, ikaw na nakaalam ng salita ng Diyos, ikaw na naturuan ng tamang katuruan, panindigan po natin ang katuruan ng salita ng Panginoon. At kung ikaw ay tunay na nag-aaral ng katotohanan at naninindigan sa katuruan, ipakita naman po natin ang kabuluhan nito at ang pakinabang nito ay ang pagbabago, ang ating pagsulong, ang ating paglago sa ating patutuo bilang Kristiyano. Yun po ang napagandang sinabi po ni Apostol Pablo. Paalala po, all Scripture is given by inspiration of God. At alam niyo kung paano po ang dealing ng salita ng Diyos sa atin? Sa paanong paraan po natin ito pakikinabangan? Ang sabi po, and is profitable for doctrine. Kung ang kailangan mo tamang turo, salita ng Diyos, ang dapat sentrohan po natin. Sapagkat mapapakinabangan po ito. Saan po? Sa doktrina. Diba? Profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God, yan ang magiging resulta dapat na yung mga masasabi natin sa Diyos, mag-grow. Di po ba? Yan ang maging prayer natin. Ang maging prayer po natin as we continue sa ating pong pag-aaral ng salita ng Diyos at pagtindig sa katotohanan, ating pong maging prayer na tayo po'y sumulong din sa patutuo natin bilang Kristiyano. Tayo po'y magliwanag sa madilim na sanglibutan ito. Atin pong ipakita na hindi lamang memorize natin ang salita ng Diyos, hindi lang natin nabasa ang salita ng Diyos, hindi lang natin alam ang kwento sa Biblia, kundi ito po ay merong naging bahagi po sa ating pong buhay bilang Kristiyano na siyang magsisilbing patutuo po natin. Alam nyo, hindi naman lahat ng tao kaagad makikinig sa sinasabi ng Bible. Pero kapag nakita po nila ang sinasabi ng Bible sa buhay mo, yun po ay po pwedeng maging dahilan upang sila po ay manampalataya. Be ye doers of the word and not hearers only, deceiving your own selves. As we continue sa ating pong buhay, kinakailangan po natin ang tatlong mahalagang bagay na ating pong pinag-aralan. Study the truth. Aralin po natin ang katotohanan. Diba? Stand
in the teaching of God's Word. Ating pong tayuan ang turo ng salita ng Panginoon. At ang ating pong kumpiyansa sa aking pong lagit-lagi pangangaral, ang itinuturo ko po ay hindi teorya, ang itinuturo ko po ay hindi sabi-sabi, ang itinuturo ko po ay ang ayon sa salita ng Diyos. Na ang sabi po, mapapakinabangan sa pagtuturo, sa pagsansala, sa pagsaway, sa ikatututo na nasa katwiran, upang ang tao ng Diyos ay maging sakdal, tinuruang lubos sa mga gawang mabuti. Iyan ang patotoo. Ang patunay at patotoo ng ating pong katotohanan at katuruan ay ang patotoo na kung saan ang sabi po that the man of God may be perfect, truly furnished unto all good works. Gusto ko po yung sinabi ni Paul doon sa paborito po ng marami na sa salvation po, it is by grace. For by grace are ye saved. Ephesians 2:8 and 9. For by grace are ye saved through faith, and that not of yourselves. It is the gift of God, not of works, lest any man should boast. Ang linaw-linaw ng pagdidiin niya kung kaligtasan, hindi mga gawa ang magliligtas sa iyo. Pero ang napakaganda po, kumpletong pahayag eh. Ang sabi po ng verse number 10, bagamat ang turo niya, ang kaligtasan, hindi sa gawang mabuti, hindi sa paggawa po natin, pero ang sabi po niya, pagdating ng verse number 10, for we are His workmanship, created in Christ Jesus unto good works. Yan po ang kalooban ng Diyos sa atin. And the reason why we need to continue at mag-step up po tayo sa testimony po natin bilang mga mananampalataya. Sa gabi nito, mga kaibigan, nawa nakita niyo po ang kumpletong nais ng Diyos para sa atin. Yes, it is very undeniable that nowadays, heto na po tayo sa napakamapanganib na panahon. Pero ang kalooban ng Diyos sa atin, anuman po ang panganib ng panahong ito, ang tayo po ay magpatuloy. Magpatuloy na aralin ang katotohanan. Magpatuloy na panindigan ang katuruan. Magpatuloy na sumulong lumago sa ating pong patotoo bilang mga Kristiyano. Nawa na pagpala tayong muli sa aral po ng salita ng Diyos dito po sa ministeryo na ipinagkatiwala po niya sa inyong lingkod. Ito po ang Feasting on the Divine Verses. Ito pong online ministry na ito ay magpapatuloy hanggat kalooban ng Panginoon. Mga minamahal, thank you so much po. Manalangin po tayo. Dakilang Diyos, aming Panginoon, salamat pong muli sa panahon na ipinagkaloob mo sa amin upang kami po ay malayang makapag-aral ng iyong salita. Panginoon, pinupuri kita sapagkat nagbukas ka ng isip at puso ng maraming tao. Dito sa panahon ng pandemic na ito, na kung saan, by sight, napaka-negatibo po. Pero salamat sapagkat ginamit mong pagkakataon upang ang bawat isa po na nakakasama po namin ay magkaroon ng sandali na makapakinig ng iyong aral. At alam po namin na ang salita mo po ay hindi babalik sa iyo ng walang kabuluhan. Kaya maraming salamat po. Nawa ang bawat isa na kinausap mo, tinuruan mo, at binigyan mo ng liwanag sa pamagitan ng mga aral ay magpatuloy, dakilang Panginoon. Anuman po ang karanasan namin sa mundong ito, anuman po ang sitwasyon, nawa makinig kami sa aral na aming napakinggan ngayong gabi, na kami dapat magpatuloy sa aral ng katotohanan, sa pagtayo sa katuruan, at paglago sa patotoo bilang mga tunay na nanampalataya. Igawad mo po ang iyong basbas at ang iyong pagpapala sa bawat isa po sa amin. Muli po, sa iyo ang karangalan, kapurihan at kalwalatian. Sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. So again, maraming salamat po sa inyo, mga minamahal. At ngayon po ay December 29 na. Diba? Announcement po. Announcement. Sa December 31, tatapusin po natin ang taon sa ating pong online. Diba? Ito po yung online conference po natin. Year-End Challenge Bible Conference. At ang magiging kakaiba lang po, sa umaga lang po tayo para magkaroon po kayo ng time na sa hapon po, yung mga activity po ninyo, magawa po natin. Ipag-pray po ninyo sapagkat naniniwala po ako na ang magandang pagtatapos ng taon ay ang makinig ng salita ng Diyos. At ang magiging pagsisimula ng taon ay ang makinig ng salita ng Diyos. Again, December 31, Thursday po yan, mula po 9 a.m. hanggang 12
Yan po ang ating pong magiging year-end challenge Bible Conference. 3 lang po ang speakers po natin. Kaya I hope na sasamahan niyo po kami. Muli po, magandang gabi po sa inyong lahat. Ito po ang inyong lingkod, Evangelist Fernando de Vega, na ang commitment po ay ang lagit-lagi para malaman ng Diyos at ipangaral ang salita ng Diyos. God bless you po.